Okay, so hello mga ka-backyard farmers, welcome back sa ating channel. Ngayon naman pag-usapan natin yung tamang pagpapakain ng mga heritage chicken gaya ng Rhode Island Red, Black Australorp, BPR at iba pang mga free-range chicken na brown egg layer. Kasama na rin dito ang mga decal brown. Okay, so sa una, pagka-receive natin yung mga sisiw, since maliliit pa yung mga yan, kailangan pa nila ng chick booster. Okay, so ang ibibigay natin ay chick booster. So hindi tayo sponsored ng kahit anumang feed company dito, pero ang example po dyan, pwede kayong bumili ng BMEG 1000, pwede rin ang Sari Manok at Pilmico. At sa amin noon, ang ginamit namin medyo may kamahalan. Gallimax, which is around 47 pesos sa area namin, at ang Thunderbird, which is around 50 pesos per kilo. So, nung ginamit namin yon, ayun, maganda ang feed conversion nila at mabilis lumaki. Okay, so ano ang tamang sukat ng pagpapakain natin sa mga day-old chick hanggang 5 weeks? Simple lang po yan, kagaya ng sabi ko, unlimited or ad libitum. So, sa isang araw, punuin nyo lang po yung kanilang lalagyan ng pagkain. Tapos, at the end of the day, make sure na palitan ninyo yung kanilang inumin para hindi po mapanis yung kanilang inumin. At sa umaga naman, laging bago yung kanilang vitamins para mas mabilis yung paglaki nila, para meron silang vitamins and minerals para sa organ development nila at mas mabilis yung kanilang growth and development. Ayun, so in conclusion, day old to 5 weeks, chick booster at unlimited feeding. Okay, pagtapos ng 5th week, pwede na tayong mag-transition from chick booster to chick starter. So again, hindi kami nag-endorse ng kahit brand dito, pero pwede nyong gamitin ang mga chick booster ng BMEG Integra 2000 or chick booster ng kahit anong brand na available sa inyo. So bago kayo magbigay ng chick booster, dahan-dahan po yung pag-convert. So let's say sa first day from chick starter, 90% muna doon, tapos 10% na chick grower. Sa susunod na araw yon, dadagdagan natin ang chick grower. Gawin natin 80% plus 20% na chick grower hanggang maging 100% na sila na chick grower. So gagawin natin ito hanggang mga at least 2 months sila or 70 days. So pagtapos ng 70 days, usually nasa 13th week na sila or nasa 3 months, magta-transition na naman tayo ulit neto from chick starter to chick grower or chick finisher. So kagaya sabi ko, wala kaming in-endorse na feeds dito. So pwede kayong BMEG 3000, yung Pilmico or Sari Manok na nasa chick finisher. So ang pag-transition dito, dahan-dahan ulit, 10% sa chick finisher at 90% naman nung dati nilang feeds, which is chick grower. Sa susunod na araw, magdadagdag na naman ng another 10%. So nasa 20% na chick finisher at 80% na chick grower. Sa ganitong paraan, mas mahanda yung mga pullets natin para hindi sila mabigla sa kanilang pagkain. May impact din kasi yung digestion nila ng pabago-bagong feeds. So, as much as possible, kung kayang i-maintain ng parehong brand, gumamit ng parehong brand dahil napag-aralan na nila at calculated na yung mga nutrients at mga essential carbohydrates and protein para hindi mabigla yung mga alaga natin. So dito, tuloy-tuloy lang yung pakain natin ng chick finisher hanggang sa mangitlog na sila. At sa panahon na yon, i-share ko naman kung paano at ilan yung sukat ng layer feeds na kakain nila kapag nagsimula ng mangitlog. Usually magsisimula yan kapag mga 19 weeks to onwards na po yun. Okay, so in conclusion at final tip,
laging make sure na palaging malinis yung kanilang pagkain, laging bago para hindi sila magkasakit. Dahil irreversible yung damage kapag panis yung nakain nila or may mga molds na. At sa umaga, yung vitamins nila, pagdating naman ng hapon, palitan lagi ng malinis na tubig. Okay guys, so yun lang sa ngayon. So, mag-iwan na lang kayo ng comment ninyo or kung may katanungan kayo at subukan nating sagutin sa abot ng ating makakaya. See you next time.